Ang kwento ng ating buhay ay binubuo ng mga sandali kung saan ay mataas ang ating emosyon, galak o lungkot na sumasariwa sa ating isipan tuwing naaalala ang mga nangyari sa isang partikular na oras o araw. Paano kung isang linggo lamang ang itinatagal ng mga alaalang ito? Mapapahalagahan mo pa kaya ang mga taong minsan ay nakapagbigay ng masayang yugto sa iyong buhay? Panuurin ang isang Japanese film na magbibigay sa atin ng kakaibang pananaw tungkol sa kung gaano kahalaga ang ating mga alaala. Hango ito sa isang Japanese manga na may pamagat na One Week Friends. Sa umpisa ng movie ay makikita ang estudyanteng si Yuki na naghahanap ng aklat. Natuwa si Yuki nang makita ang isang makapal na aklat hindi dahil sa kung ano ang nakasulat dito, kundi dahil sa dami ng maaari niyang guhitan. Nilapitan ni Yuki ang kanyang best friend na si Shogo, tahimik at matalinong estudyante. Habang nag-uusap ang dalawa ay napansin ni Yuki ang isang card at kinuha niya ito. Biglang dumating ang may-ari ng card na si Kaori Fujima na noon ay kakalipat lamang sa school. Kinuha ni Kaori ang card at nagmadali itong lumabas. Naiwan si Yuki na hindi man lang naipaliwanag ang kanyang panig. Habang pauwi si Yuki, ay hindi niya napansing naroroon din sa tren si Kaori. Nakatulog si Yuki at nang magising ay nasa estasyon na kung saan siya papunta. Nagmadaling lumabas ng tren si Yuki, ngunit naiwan niya ang hiniram niyang aklat. Buti na lamang at nakita ito ni Kaori kaya't inihagis niya ito kay Yuki. Lalong nahumaling si Yuki sa ganda ni Kaori nang makita niyang nakangiti ito. Lunes ng umaga ay nakita ni Yuki ang kaibigan niyang si Saki, at sinabi nitong magkaklase silang muli ni Shogo. Laking gulat ni Yuki nang makitang kaklase niya rin si Kaori, kaya't nagmadali niya itong hinanap sa classroom. Naisa na niya itong batiin, ngunit nagsimula na ang klase. Nang matapos ang klase ay sinamantala ni Yuki ang pagkakataon upang magpasalamat kay Kaori. Ngunit tiningnan lamang siya nito, at pagkatapos ay umalis na si Kaori. Hinabol ito ni Yuki, at pinakitang nais niyang makipagkaibigan sa babae. Ngunit tumanggi si Kaori, at naiwan muli si Yuki na tila nahihiwagaan sa ugali ng babae. Nahihirapan si Yuki sa math kaya't lagi siyang napagtatawanan sa klase. Matapos ang klase ay tinulungan ni Yuki si Kaori upang makipagkaibigan dito, ngunit sa muli ay hindi ito tinanggap ng babae. At nagulat si Kyun-woo nang bigla itong humingi ng break time sa kanilang professor. Nang lumabas ang babae ay pinagkaguluhan siya ng kanyang mga sinundan ni Yuki si Kaori hanggang sa makarating siya ng rooftop. Dito ay sinabi ni Kaori na tigilan na siya ni Yuki. Sinubukang magpaliwanag ni Yuki, ngunit biglang nalaglag ang kanyang pagkain. Naawa si Kaori kaya't ibinigay niya ang kanyang pagkain, at iniwang kumakain si Yuki. Matapos kumain ay tumungo si Yuki sa anime club, kung saan ay naisip niyang iguhit sa hiniram niyang aklat kung paano niya nakilala si Kaori. Sumunod na araw ay ibinalik ni Yuki ang lunchbox ni Kaori, At ginamit niya ang pagkakataon upang kausapin ang babae. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Kaori at nagmadali itong umalis. Inabutan ito ni Yuki, ngunit sinabi ni Kaori na hindi sila maaaring maging magkaibigan. Dahil nakita ni Mr. Inoue ang pagnanais ni Yuki upang makipagkaibigan kay Kaori, ay sinabi nito ang katotohanan. Si Kaori ay may dissociative amnesia at kasalukuyan itong inoobserbahan ng doktor. Sa di maipaliwanag na dahilan ay nakakalimutan ni Kaori ang mga taong nakakasalamuhan niya. Ito ay nangyayari matapos ang isang linggo at tanging pamilya lamang niya ang kanyang nakikilala. Nabigla si Yuki sa kanyang nalaman at pinayuhan siya ni Mr. Inoue na layuan na lamang si Kaori dahil mahihirapan lamang ang babae sa kanyang ginagawa. Matapos nga ang isang linggo ay sinubukang batiin ni Yuki si Kaori kaya't nakumpirma niyang tunay ang sinasabi ni Mr. Inoue. Sa oras ng klase ay nabanggit ang tungkol sa journal at nagkaroon si Yuki ng magandang ideya. Matapos ang klase ay nagmadaling isinama ni Yuki si Saki sa isang store. Naghanap sila ng magandang journal at ballpen kung saan ay kinilig si Saki dahil inakala niyang para ito sa kanya. Ngunit nagulat si Saki dahil biglang nagpaalam si Yuki at hindi sa kanya ibinigay ang journal. Kinaumagahan ay ibinigay ni Yuki ang journal kay Kaori upang makipagkaibigan. Dahil hindi sumagot si Kaori ay iniwan ni Yuki ang journal. Ito lamang ang naisip na paraan ni Yuki upang hindi siya makalimutan ni Kaori.